Mag-closing prayer muna tayo, no? So bago tayo mag-closing prayer, alam natin na ang araw na ito ay araw ng Biyernes. At kung sa biblical, sabi nung binasa ni Ann kanina at yung nag-prayer si Ate Tere, so very significant tong araw na to. Kung sa biblical na aspeto, mga kapartner, mga kababayan, ito yung araw, yung fulfillment sa John 3:16, tama? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. So, lahat tayo makasalanan, tama? Correct. Sino makataas ng kanilang kamay na wala silang kasalanan dito? Lahat tayo makasalanan, kaya pumunta siya dito. Naalay niya kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. So, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero ngayong araw na ito, mga kapartner, ito rin ang araw na nagkakaisa tayo at nagpapasalamat tayo una sa lahat sa ating buhay na Diyos na kahit yung iba ay galing sa iba't ibang bansa, galing sa Germany, sa Switzerland, sa UK at sa iba pang panig ng mundo, nandito kayong lahat ngayon, nakikiisa ang pinaka-purpose para magbigay ng dalangin at moral support sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sabi ni Sir Alvin, always travel with a purpose and speak with impact. Kaya ang lahat ng pagpunta nyo dito ngayon ay mayroong purpose, tama? Ang purpose para magbigay ng moral support sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, mga kapartner, so bago tayo maghiwa-hiwalay, may naalala lang akong verse para kay Tatay Digong sa John 15:13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Correct. So walang ibang nag-alay ng buhay para sa ating bansa na nakita ko, kundi walang iba, si Tatay Digong. Amen. Bakit mahal natin si Tatay Digong? Kasi mahal niya ang ating bansa, mahal niya ang ating pamilya, mahal niya ang lahat ng mga Pilipino. Ginawa niya ang lahat para sa ating bayan. So ang resulta, naalay niya kanyang buhay, nandito siya ngayon sa Daheg, sa ICC. Dahil sa kanyang pagmamahal sa taong bayan, dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. At yung mga nag-testimony ngayon dito, personal experience sila, umiyak sila, hindi sila pinilit sapagkat naramdaman nila na walang ibang presidenteng nakagawa ng kabutihan at nakapagbibigay ng seguridad sa ating bansa, si Tatay Digong lang. Tama ba, mga partner? Tama. Kaya nandito tayo ngayon, walang binayaran sa atin. Sinong binayaran dito? Wala, usang loob, lahat pumupunta dito araw-araw. Yung iba galing pa sa trabaho, pumunta dito para magbigay ng suporta kay Tatay Digong. Yung iba galing pa sa ibang bansa, nandito ngayon. Walang sino man nag-utos sa inyo. Kaya dahil kay Tatay Digong, nagkakaisa ang lahat ng mga Pilipino. Amen. Dahil kay Tatay Digong, iba-iba man ang reliyon natin, iba-iba man ang mukha natin, may bata, may matanda, may pangit, may gwapo. Pero dahil kay Tatay Digong, naging pantay-pantay ang lahat ng Pilipino. Amen. Walang mahirap, walang mayaman. So equal ang lahat. Dahil lang yan kay Tatay Digong. Sabi nga ni Sir Alvin kanina, isa lang ang hindi napigilan ni Tatay Digong, yung mga marites. Mga marisol. Pero dahil kay Tatay Digong, nandito tayo ngayon. So bago tayo aalis sa lugar na ito, nais ko lang na alam ko ng bawat isa ay naniniwala kay Jesus Christ. Tama ba? Amen. At habang nasa biyahe kayo, wala kayong ibang desire, wala kayong ibang dalangin na si Tatay Digong ay hindi magtatagal sa lugar na ito. Alam natin na hindi siya karapat-dapat dito. Amen. Ang karapat-dapat dito, yung nagpadala sa kanya. Amen. So ngayon, hindi man natin sila malapitan kasi sila man ang nagbigay, sila man ang nagpadala, sinuko nila ang sarili nating kalahi sa lugar na ito. Hindi natin sila malapitan. So ngayon, nandito tayo, wala tayong ibang nilalapitan ngayon kundi ang ating buhay na Diyos. Kaya sinabi sa Word of God, kung mayroong mang mas mataas, so lahat ng tao nagkakamali, pati abogado, pati mga lawyer, pati hustisya. Pero ang Diyos sa langit ay hindi nagkakamali pagdating sa hustisya. Amen. Alam natin na injustice ang nangyayari kay Tatay Digong, mga partner, mga kababayan. So ngayon, kakatukin natin ang trono ng Diyos na
isang araw sa lalong madaling panahon, si Tatay Digong ay magkakaroon ng hustisya. Okay ba yan sa inyo? Bago tayo aalis sa lugar na ito, iwasan muna natin mag-chisme sa ating mga katabi. Focus muna natin ang ating puso at isipan sa ating pong dalangin, pasasalamat. Una, pasalamatan natin na tayong lahat ay nandito ngayon na ligtas at uwi din tayo na punong-puno ng pag-asa. Kaya sinabi sa Tatay Digong, relax lang. So sinabi ni Tatay Digong, relax lang tayo, hindi tayo makapag-away. So ipakita pa rin natin yung pagkakaisa at pagkakaibigan, pagmamahal. Yun ang dapat makita nila kasi yun ang gusto ni Tatay Digong, mga kapartner. So although ginipit si Tatay Digong, pero ipairal pa rin natin yung pag-ibig, Correct. kabutihan. So bago tayo aalis sa lugar na ito, medyo mahaba, pasensya na, medyo mahaba yung sinabi ko. Okay lang, habakan mo. Limitado kasi yung oras natin, di ba? Okay, so magkaroon na tayo ng closing prayer. Closing prayer, everyone. Salamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Unang-una, pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos at kay Sir Alvin, kay Sir Francis, sa lahat ng mga nag-organize. Araw-araw nandito, grabe yung sacrifice nila. At kayong lahat na nandito ngayon, kami rin, March 11, nandito na kami para kay Tatay Digong, para sa sambayan ng Pilipino, para sa pagkakaisa. So kayong lahat na nandito ngayon, itong lahat na sacrifice natin ay hindi po naging walang kabuluhan ito. Ang kapalit nito ay uwi si Tatay Digong sa Pilipinas. So tayong lahat ay magkaisa sa ating dalangin pasasalamat at dalangin sa pamilyang Duterte, higit sa lahat kay Tatay Digong at sa ating lahat na uwi ngayon na punong-puno ng pag-asa at pag-ibig. Taas natin ang ating kamay para sa ating dalangin. Dakilang Ama na mapagpala at makapangyarihan sa lahat ng aming Panginoong Sukristo na may likha ng lahat ng bagay. Lubos po Ama ang aming pagpapasalamat sa hapong ito sa lahat ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang panig ng mundo, nakiisa dito sa tapat ng ICC Detention Facility sa Duterte Park na kung saan nandito po ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandito po kami upang ipakita sa kanya ang pagmamahal, ang moral support at higit sa lahat, kami po o Diyos ay nagpapasalamat sapagkat nang dahil po kay Tatay Digong, sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po kami ng pag-asa, nagkaroon po kami ng peace of mind, ng seguridad, na wala ang korupsyon, na wala ang droga, na wala ang kriminalidad. At dahil po sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa aming bansa, nagkaroon po ng tunay na pagbabago ang mga Pilipino at ang aming sariling bansa na minamahal po ng bawat isa. At ngayon, nakita po namin ang injustice na ginawa sa aming mahal na dating Pangulo sapagkat kami po ang nakakaalam sa kanyang ginawa sa bansang Pilipinas at sa aming mga mamamayang Pilipino. Dalangin po namin sa hapong ito na patuloy po ninyong ipagkaloob una sa lahat ang kalakasang pisikal sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga pagpapala sa kanyang buong pamilya, ang comfort na patuloy po niyo ipagkaloob, ang angel of blessings, angel of protection, angel of victories na kung hindi man mabigyan ng hustisya sa lupa ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay kayo po o Diyos ang magbigay ng hustisya sapagkat alam namin na mayroon pang pinakamataas na hustisya sa lupa, walang iba kayo o Diyos na aming pinaglilingkuran. At kami po bilang mga Pilipino nagkakaisa sa aming pananampalataya sa lugar na ito at kiniklaim po namin na bago kami lalabas sa lugar na ito, ang aming pong mga dalangin, ang aming pong mga desire, ang aming pong mga dasal ay inyo pong bigyan ng katugunan sa tamang panahon. Nagkakaisa po kami ngayon sa aming mga dalangin at sa aming pananampalataya na sa lalong madaling panahon, ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay makakauwi na sa aming sariling bansa. Sapagkat alam namin na hindi siya karapat-dapat sa lugar na ito. Alam namin na inosente ang aming mahal na dating Pangulo at alam namin na injustice ang lahat ng nangyari sa kanya at dalangin namin na magkaroon ng kaliwanagan ang namamahala sa gobyerno sa Pilipinas at magkaroon ng pag-asa at pagbabago. Kung hindi man sila magbabago dahil sila ay punong-puno ng kasamaan, dalangin namin ang judgment ay pagkaloob niyo po sa kanila sa mga huling araw na ito upang mabigyan ng hustisya ang aming bansa, kaming mga Pilipino, higit sa lahat ang aming mahal na dating Pangulong
Rodrigo Roa Duterte. Amen. At sa lahat Amen. ng mga nandito ngayon na nakikiisa, iba-iba man ang aming relihiyon at denominasyon, ngunit isa lang ang aming pinaniniwalaan at sinampalatayanan. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible po sa inyo. At alam namin, O Diyos, ng lahat ng aming dinadalangin ngayon, itong lahat ay bigyan niyo po ng kumplitong kasagutan sa tamang panahon. At pansamantala, kami po'y magtatapos sa aming pong pagtitipon sa lugar na ito. Uuwi po kami sa aming mga lugar na punong-puno ng proteksyon, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa at pananampalataya, at punong-puno ng pag-ibig na makalangit mula sa inyo na pagkaloob po nyo sa puso't isipan ng bawat isa. Salamat po sa pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang dito sa Europe, kundi sa buong sanlibutan. At hindi kami titigil, O Diyos, sa pagpunta sa lugar na ito upang magbigay ng suporta sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi kami titigil, hindi kami hinto hanggang sa dulo, hanggang makakauwi po ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palain din po ninyo ang aming Vice President, BP Inday Sara, at ang kanyang buong pamilya, at ang pagpapalang material, financial, spiritual blessings, pagkaloob niyo po sa kanila upang sila ay patuloy na mamamahala sa aming bansa para sa ikakaunlad ng aming bansang Pilipinas. At salamat po, O Diyos, sa aming pagkakaisa ngayon. Uwi po kami na dala-dala ang katugunan at kasagutan sa lahat ng aming mga dalangin. Pinabalik namin sa inyong kapurihan, pasasalamat at katagumpayan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan ang aming Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Everybody say Amen! Amen. Palakpakan Mga kababayan,